baka totoo na hindi na nila itutuloy. Bakit? Baka natakot na sila itong pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump. Correct. Kasi alam naman ng lahat na malapit na magkaibigan si US President-elect Donald Trump at saka si former President Duterte. Batay kay Buenaventura, hindi niya ipinaalam kay dating Pangulong Duterte ang gagawin niyang pagharap sa Quadcom. Inamin din itong loyal o tapat siya sa dating presidente. Hindi naman pumayag si Buenaventura na i-waive ang bank secrecy sa kanyang account sa bangko nang hamulin ng isang kongresista. Mr. Chair, kung ang total po ng pera ni Mr. Sonny Buenaventura ay 12,000 pesos, siguro naman po okay lang na i-waive nyo yung bank secrecy. Nandiyan ba yung passbook ko? Pakita ko sa iyo yung passbook ko, Your Honor. Willing po ba kayo na gawin yan ngayon, Mr. Buenaventura? Nasa Davao po. What's up mga kababayan? Just that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan si General Macanas. Mukhang natatakot na na ituloy ng mga tuwadkom o mga pulpul na kongreso ang binabalak nilang impeachment dito kay VP Sara. At kung ano ang dahilan mga kababayan, ating malalaman dito sa video na ito. Na dapat lamang yun mga kababayan sapagkat kitang-kita naman natin kung paano pamumulitika lamang ang kanilang ginagawa. At ang mga witness nila kamukha ni Garma, Guban, Las Canas, puro pagsisinungaling ang kanilang winiwika. Na kung noon lumantad nga itong si PNP Colonel Grialdo, no? Na sinabing nagbibigay script itong sina Congressman Abante at Dan Fernandez. Ngayon naman lumantad itong driver ni Tatay Digong at pinasinungalingan ang mga kwentong barbero nga nila Garma at Las Canas. Kung kaya naman ang konklusyon ng nakararami, walang patutunguhan ito at mababasura lamang. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Dagdag pa rito mga kababayan, na kaya ba ganyan ngayon umasta ang mga pulpul na kongreso na ayaw na nilang ipagpatuloy pa itong impeachment trial kay VP Sara dahil sa pagwagi ni Trump at posibleng magwagi rin itong si VP Sara sa taong 2028 election? Ano sa tingin niyo doon mga kababayan? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Gandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng isang kongresista na wala daw impeachment effort. Hindi nila itutuloy ang napapabalitang impeachment laban kay VP Inday Sara. So, totoo kaya ito? So, kung totoo, anong dahilan nila? Bakit hindi nila ituloy? Okay, dito sa Philippine Star na headlines ngayon, no active House effort to impeach Sara, lawmaker. Okay, so pahayag ni Manila Congressman Joel Chua, sabi niya, kahit ongoing na yung investigation sa Kamara tungkol sa paggamit ni VP Sara, alleged unlawful na paggamit sa confidential funds, there is no active effort from the House of Representatives to impeach the Vice President. Although, sabi ni Congressman Chua, may mga na-identify na sila na possible grounds for impeachment. Kaya lang, wala. As in, wala. Okay. So, sabi niya, there is none yet. Wala. What we are doing in this committee hearing, which the primary purpose is in aid of legislation. Really? Anong batas na i-amin nila? O anong batas na bagong gagawin? Wala naman silang sinasabi. Puros lang hearing. Ang tagal ng hearing na ito eh. Sabi pa niya, definitely, there are grounds for impeachment. But whether it will push through, that is something that we have to resolve among members of the Congress. Sabi niya. So, ano-ano ang mga grounds? So, ang mga grounds, sabi ni Congressman Chua, tatlo. Betrayal of public trust, graft and corruption, and then bribery. Yun ang posibleng grounds na nakita ng kongresista. So, sabi ni Chua na nalaman lang daw niya itong impeachment na ito, mismo kay VP Sara ang nag-announce. So, ating himay-himayin. Dapat ba nating paniwalaan si Congressman Chua na sinasabi niya no active effort o wala silang plano na impeach si VP Sara? Ano sa tingin niyo? Baka patibong lang ito.
para magkumpiyansa Pwede, si no? Sara. So, posible. Or, baka totoo na hindi na nila itutuloy. Bakit? Baka natakot na sila itong pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump. Correct. Posible kayang rason yun. Kasi alam naman ng lahat, it's an open secret na malapit na magkaibigan si US President-elect Donald Trump at saka si former President Duterte. Ayun na naman sila mga kababayan. Bumabalimbing na naman ang Tuwadcom, no? Dahil kita nila na kapag ginawa nila itong impeachment kay VP Sara, sa kanila din mapupukol, no? Ayan na naman sila mga kababayan. Balimbing mode na naman. Sabi ni US President Nola nung unang bisita niya dito, I like Rodrigo very much. Excuse me. So, believe na believe si US President Donald Trump sa leadership, yung matigas na stand ni PRRD, lalo na when it comes to drugs. Kilala itong si Donald Trump na anti-drugs. Ayaw niya ng illegal na droga. Sinasabihan daw niya yung mga anak niya, never take drugs. Never kayong mag-inom. Never smoke. Ganon daw siya. So, Correct. ano siya, makaama. Amang-ama ang dating. Kaya no wonder na believe itong si US President Donald Trump sa ginawa ni PRRD noon sa kanyang war on drugs. So, sana totoo na hindi na nila itutuloy. Sana naka-influence sa mga kongresista itong pagkapanalo ni US President Donald Trump na mag-isip-isip sila. Kasi may yung bali-balita lang ito na meron ng dalawang faction sa Malacanang. Ang isa, yung grupo ni First Lady Lisa, yung isa kay Speaker Romualdez, nagbabanggaan na kasi ang advice, mayroon silang foreign consultant, advisor na, i-stop nyo na yung paninira sa mga Duterte. Ganon daw ang advice ng foreign consultant. It's not good yung palagi nyo na lang ginigipit ang mga Duterte. Correct. So, baka ito na, yung ano. So, but anyway, baka patibong lang ito. In a way, naniniwala ako kay BP Sara yung nung nag-announce siya na sinabihan siya ng mga kaibigan niyang kongresista na maghanda ka kasi mayroong impeachment na niluluto laban sa iyo. Ako, naniniwala ko doon. Naunahan lang sila ni BP Sara na naggulantang na lang sila bakit nalaman ni BP Sara. Baka kaya ito, nakapaghanda si BP Sara, ayun na. Nag-aalanganin na. Another reason, bakit posibleng hindi na ituloy yung impeachment. Baka mahina yung ebidensya na nakalap nila. Kasi kailan pa yun? Last month, nagsabi na si ex-Senator Trillanes na naka-ready na ang mga articles of impeachment laban kay BP Sara. Ano pa? Yung sina Colmenares, sina Reyes, yung mga makakaliwa, nagsasabi na noon na talagang itutuloy nila ang impeachment case laban kay BP Sara. Bakit? Up to now, wala pa. So, isa lang ang posibleng rason dyan is baka mahina yung kanilang ebidensya. Mahinang ebidensya. Okay, another reason, bakit hindi nila itutuloy? Nakikita nila na ngayong Congress na ito, walang sapat na bilang ng senador na pwedeng magdiin kay BP Sara sa impeachment trial. Marami pa rin senador na gustong tulungan si BP Sara. Kailangan ng ilan bang kailangan ng senador? 9 senators. Alam ko eh. So, ang dami pa. Bato, De La Rosa, Bongo, Padilla. Ayan. I believe si Tolentino, papabor pa rin kay BP Sara yan. Si Amy Marcos, Mag-inang Villar. Ito na. Cayetano. Marami pang mga tutulong kay BP Sara sa Senado kung ituloy nilang impeachment. Kaya iyan ang mga rason siguro na up to now
hindi pa rin nila. Kaya yung kay Congressman Chua, ano na lang nila yun. Parang alibay na lang. Kasi wala. Posible next Congress. Depende sa resulta ng senatorial election. Kaya importante po na piliin nating maigi yung mga senador na iboboto natin. May mga nagtatanong, ano yung iboboto ko? Number one sa balota ko, yan siya, Attorney Vic Rodriguez. Sinasabi na ni Attorney Vic na posibleng i-impeach nila si VP Sara by next Congress kung maraming senador na manalo. So isang rason bakit nagtumakbo si Attorney Vic is labanan ng korupsyon at tulungan si VP Sara sa Senado kung manalo siya. Ayan, sina Marcoleta, hindi pa ako Willie-ong. Yan, so, hindi ko pa na-finalize yung Basta ang isang ko is, yung senador ko, dapat tututol sa hindi siya boboto sa charter change at tutulungan niya si VP Sara kung matuloy ang impeachment case na plano ng mga kongresista. At dumako naman tayo dito sa balitang ito na kung saan nga nagsalita ng tapat at totoo itong driver ni PRRD sa harap ng kamera na nabutatan na naman, pahiya na naman itong mga witness ng mga pulpul na kongreso. Ating pasadahin ito mga kababayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa ginagawang investigasyon ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJ case ang dating driver bodyguard ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging driver bodyguard ng dating Davao City Mayor si retired SPO4 Sanson Sonny Buenaventura mula 1988 hanggang 2008. Kabihang umano si Buenaventura sa mga pangunahing inuutusan sa Davao Death Squad o DDS batay sa salaysay ni self-confessed DDS hitman na si retired police officer Arturo Las Cañas. Gayunman, itinatanggi ito ni Buenaventura at sa tingin nito may galit sa kanya si Las Cañas dahil hindi niya ito pinagbigyan sa mga hinihiling nito sa kanya. Dinala kay PRRD itong mga request ni Las Cañas, yan ang reason na sa tingin mo, galit si Las Cañas sa'yo kaya in-include ka niya sa affidavit niya. Tama ba? Yan siguro, Your Honor. Yan siguro. Pinabulaanan din ito ang akusasyon ni retired police officer, former Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma laban sa kanya. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Garma, si Buenaventura umano ang nagbibigay ng reward payment na nagkakahalaga ng 20,000 pesos sa station commander sa Davao City para sa mga napapaslang na suspect sa police operations. Yan po ay hindi totoo. Sa mga naririnig kong mga napag-usapan sa Quad Committee investigation na may kinalaman kay Colonel Garma, tulad ng nawawalang pira sa PCSO, mga kamag-anak niya, pati anak niya na pinapasok ng trabaho sa opisina ng PCSO, mga ari-arian niya sa labas ng bansa dito sa Pilipinas, mga nangyayari sa Cebu ayon sa dating Mayor Tammy Osmeña at kung ano-ano pang findings laban sa kanya. Itong mga pinag-usapan ito marahil ang dahilan kung bakit idinawit niya ang pangalan ko. Batay kay Buenaventura, hindi niya ipinaalam kay dating Pangulong Duterte ang gagawin niyang pagharap sa Quadcom. Inamin din itong loyal o tapat siya sa dating presidente. Hindi naman pumayag si Buenaventura na i-waive ang bank secrecy sa kanyang account sa bangko nang hamunin ng isang kongresista. Yung pera ko sa bangko ngayon, 4,000 plus. Doon ko kinakuha yung parang sa gamot ko, lagyan ko, kuha ako. Para 4,000 plus lang, Your Honor. Grabe mga kababayan, napaka-genuine at humble nitong mamang to. Kaya nadinamay pa siya sa paninira ng mga Duterte. Meron ako dyan sa Upsly, 200,000 sa Upsly. Yung sa bangko ko sa PNB, 4,000 plus lang, Your Honor. 4,000 plus. Yung pera ko talaga. Mr. Chair, kung ang total po ng pera ni Mr. Sonny Buenaventura ay 12,000 pesos, siguro naman po okay lang na i-waive nyo yung bank secrecy. Nandiyan ba yung passbook ko? Pakita ko sa iyo yung passbook ko, Your Honor. Willing po ba kayo na gawin yan ngayon, Mr. Buenaventura? Nasa Davao po. Galing. Retired Police Colonel Royena Garma. Ito daw si Buenaventura ang tagabayad, tagabigay ng pera na 20,000 pesos sa mga police officers na may magandang accomplishments, yung alleged extrajudicial killings. Kaya sabi niya, hindi yan totoo. Pinabulaanan niya at binanggit niya yung mga findings. Kasi itong si Garma parang confused na eh.
kung ano-ano na lang sinasabi. At ako, alanganin na ako dito sa credibility ni Police Colonel Garma. Lalo na yung hindi siya sumipot sa Senate hearing. Napakagandang pagkakataon sana yon kung nagpakita lang siya para magkaharap sila ni PRRD kasi very damaging yung kanyang revelation na may bayad, may reward system ang war on drugs. Sabi ni PRRD, hindi naman. Lahat ng mga idinawit niya, si Senator Bongo, nag-deny, si Senator Bato, nag-deny. Kaya, importanteng maka-attend itong si Rowena Garma sa Senate hearing. I don't know kung mag-attend ba, kailan ba ang Senate hearing, Okay, so yung Arturo Las Cañas, dinadawit din ang pangalan nitong si Sunny Binaventura. Kaya lang, to me, wala nang credibility itong Las Cañas na ito Bago lang siya, kailan ba yun? I think early this year, February. Bigla na lang siyang nagpa-interview. Tapos, idinadawit niya na ang pangalan ni BP Sara sa alleged extrajudicial killing sa Davao. Wala namang kinalaman si BP Sara. Ang tinatawag na DDS kay Mayor Digong lang na. Kay BP Sara, then Mayor Inday Sara, wala siyang hindi siya masyadong nag-focus niyan. Wala rin. Nagtatago ngayon si Las Cañas wala nang tinawag nga siya ni ex-Senator Lacson uncredible witness kasi pabago-bago ang kanyang mga testimonya. Correct. Ganyan na ang kung mapansin nyo, itong Quadcom natin ngayon, ang kanilang mga testigo na pinapaniwalaan, nakakatawa Yan si Jimmy Guban. Yun ang star witness nila na grabe ang pagdamay, husband ni BP Sara dinadamay, Congressman Pulong Duterte dinadamay, sino pa, Michael Yang dinadamay, na sila yung tinatawag niya nga Davao Mafia. Itong Davao Mafia daw na ito is sila ang nasa likod ng pagpaslang sa mga agents ng Bureau of Customs at saka PIDEA para lang maprotektahan ang Reyna. Pasabog siya na God Save the Queen. Ito na yung aabangan natin sa susunod na Quadcom hearing. Bagong script nila ito na ang gagamitin, ito na naman si Jimmy Guban, na ito ngayon, sentensyado na, convicted na sa drug smuggling. Tapos, siya pa ang palaging pinapaniwalaan. Kaya ako mga kababayan, hindi ko na binibigyang pansin yung hearing na yan Dahil fully scripted naman, ba't nyo pa bibigyan ng oras na panoorin ng mga walang kwentang response nila? Alam naman natin na walang katotohanan ng mga yon. Dahil puro paninira na lamang ginagawa sa mga Duterte. At kitang-kita naman yon mga kababayan. Na parang, I don't know, itong ating mga kongresista, convicted na drug smuggler. Tapos lahat ng sasabihin, pinapaniwalaan. Ano ba yan? At kung talagang totoo ang kanyang sinasabi, again, palagi ko itong nire-raise sa aking mga vlog, bakit hindi siya nagpakita sa Senate hearing? Nabigla ang mga senador. Bakit? Nandyan lang si Jimmy Guban, posto din ng Quadcom. Bakit absent?